prosperity yan, Kuya Bax? Okay. Ano po sabi sa Joshua 1? Pakibasa po natin lahat. 1, 2, 3, go. Okay. Okay, sige. Request ni Sir. Tagalog po, basahin natin. Huwag mong kaligtaan ang kasabi ng maglat ng tao. Tulay-tulay ng araw-araw-pagin. Upang matupad mo ang lahat na kasasalo. Sa gano'n, magiging masagasa at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang hiling ko. Magpakatalaga at kakasal mo ang hiling ko. Huwag kang nagtatakot mawawalan ng taas. Sapagat ako si Yahweh, hiling mo Diyos, ay kasama mo sa kalaman. Amen. Okay. Study the book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Okay? Mahalaga yun eh. Continually, everything written, you will be sure to obey everything, then you will prosper and succeed in all you do. Tulad nga ng ating title ngayon, Pinagpalang Bagong Taon. So let us answer the question. Papaano ba? Diba? Sabi rito, only then will you prosper and succeed. No? Pag sinabing prosperity, it involves money. Pag sinabing prosperity, marami kang pera. That is prosperity. Okay? Sabi roon, you will you prosper and succeed in all you do. Pag sinabing success, no? Nag-succeed tayo, prosperity, maraming pera yan. Success or succeed, ibig sabihin, yung ating mga gawa ay pinagpala. Okay? May pagpapalang pinansyal, that is prosperity, and success means pinagpala ang ating mga gawa o landas. Okay. Ang tanong, how can we be prosperous? Paano ba tayo mananagana? Tulad ng mga ilang pagbati. Maligayang Pasko at pinagpalang bagong taon. Maligayang Pasko at bagong taong puno ng pagpapala. Ganyan yung mga bati. Now let us see how to be prosperous. Itinuro po sa atin iyan dito sa binasa natin kanina. Papaano tayo mananagana? At papaano ang ating mga gawa ay magtatagumpay? Yun. Napakalinaw po. Actually, pwede ko na nga hindi ito isa-isahin eh. Kung talagang i-meditate natin, pinagbulay-bulayan natin at isinapuso natin. Alam niyo yun, pag yung mga artista, pag nagbabasa ng mga script nila para sa scene ng kanilang movies, okay? O ng mga ano man yan, sitcoms man yan, ini-internalize nila. So actually, pag in-internalize natin kanina, yung Joshua chapter 1 verse 8, pwede ko na nga itong hindi isa-isahin ngayong umaga. But since andito tayo, para magkaroon tayo ng konting lalim ng pag-internalize sa mga salita ng Diyos, pag-usapan na rin po natin. How to be prosperous? Number 1, ibinigay na po yan ni Joshua. Sabi doon, study the book of, ipako mo lang dyan, Kuya Bax, para nakikita natin. Study the book of instruction. Pag sinabi po natin, mga teacher, alam to ng
bihasa dito mga teacher eh. Teachers, di ba pag sinabing instruction, ano yan? In one word. Batas. Batas? Utos? Di ba teachers? Pag instruction, utos yan. Di ba? Oh, makita mo dyan. Beware. Okay? Beware of dogs. Di ba? Ano? Dahil sa atin nakikita yan. Yun ang instruction. Di ba? Ano sabi sa iyo? Beware. Mag-ingat. At alam natin ito sa ating English, sa parts of, I don't know where category ito, sa parts of English, sometimes or madalas, hindi na natin ginagamit ang you, di ba? But it is understood na yung instruction na yon ay nangungusap sa'yo. Di ba ganun, church? Instruction yun eh. So when you read the word beware of dogs, it's talking to you. It's an instruction telling you beware kasi may mga dogs. Amen? So sabi dito, how to be prosperous. Paano tayo mananagana at paano magtatagumpay sa lahat ng ating mga gawa. Sabi roon sa Joshua chapter 1, verse 8, study the book of instructions. Pag-aralan daw. Ano sa Tagalog? Huwag mong kaliligtaang basahin. Okay? Pag nagbasa tayo, it's not for the sake of just reading. Sabi ron, study. Huwag kaliligtaang basahin. Pag sinabing basahin, kasama noon ang pag-unawa. Amen po ba? Pag nakita natin yung beware of dogs, you just don't read the instruction. You are telling yourself na, oy, inuunawa mo. Amen ba? Beware, tas wala kang pakialam. Di ba? Beware daw, huwag kang pumasok. Beware of dogs, may nangangagat. Yung iba, may mga karuktong na ganun. Pasok ka pa rin. Na as if walang dogs. No. When we see instructions, when we read instructions, inuunawa natin ito. Amen? Napakahalaga that when we study the book of instructions, what is the book of instruction? Yung salita ng Panginoon. Okay? Sa panahon natin ngayon, hindi lang yung tinatawag na Pentateuch o yung 5 unang Bibles of the books of the Bible. Hindi lang. Sa panahon natin ngayon, when we say the book of instruction, it is the whole Bible. Noong panahon nito ni Joshua, ito ay pumapatungkol lamang sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ang book of Pentateuch. Okay. Pero nung nagkaroon na ng Joshua, sabi ng ibang Bible scholars, kasama na rin yung Joshua. In-include na rin nila. Pero nung time ni Joshua, he's talking about the books. The first 5 books of the Bible. Pero, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, it's not only the 5 books, first 5 books of the Bible. It's the whole, the entire Bible. Sabi roon, study. Study. Pagdili-diliin. Okay? Basahin at huwag kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pero, sa English Bible, makikita natin doon. Ano yun, Kuya Bax? Study the book of instruction. We're answering the question. Thank you, Bax. Okay? Number 1 is, Bax. Sundan mo ako, Bax. Study the book of instruction. Ano nakalagay? Continually. Hindi tayo po babasa lamang ng Biblia kapag linggo. Sabihin mo sa katabi mo, kapag linggo. Hindi po tayo babasa ng Biblia o ng book of instruction
paglinggo lang. Sabihin mo sa katabi mo, malinaw, kuya, kapatid, ate, okay. Napakahalaga po yan. Huwag nating i-omit. Huwag nating tanggalin yung continually. Kasi kasama yan sa instruction ni Joshua. We will prosper and succeed in all our ways. Diba? Ano sabi niya? Then will you prosper and succeed in all your way. So number 1, how to be prosperous? Paano managana? And how to succeed in life? Study the book of instruction or study the Word of God continually. Hindi lamang pag may gana ka. I feel like reading today. Ganda ng araw ko, ganda ng gising ko. So I feel like reading the Bible. Hindi po. Amen po. Babasa tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng book of instruction. Ano sabi ng Lord? Ano ang salita niya? Sana ikinumpara ang salita niya? Ito ikinumpara sa pagkain. Sino rito ang araw-araw kumakain? Huwag lang oras-oras mo. Araw-araw lang. Almusal, tanghalian, hapunan. Yan, okay lang yan. Minsan may merienda sa umaga, may merienda sa hapon, ano? Yung iba may midnight snack pa. Okay? That is how we study the book of instruction. Kasi ito ang susi ng pagpapala at pananagumpay. Paano natin basahin ito? Continually. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, continually. Minsan pa, sabihin mo. Okay? Ngayon, ito. Sabihin mo naman to sa sarili mo. Okay? Huwag na, don't mind. Yung mga katabi niya, huwag na. Kasi mahalaga po dito, personal ito. Okay? So kung ano pangalan mo, banggitin mo pangalan mo at sabihin mo continually. Diba? Juliet, continually. Ibax, continually. Okay, diba? Paano ka mananagana? My love, continually. Diba? Diba? Trisha, continually. Ano po ba ibig sabihin ng continually sa Tagalog? Tuloy-tuloy. Diba? In other words, constant. Diba? Constant. Hindi magbabago. Pag masaya ka ba, doon ka lang magbabasa? Pag ba may dumating na pagpapala sa iyo 10,000, doon ka lang magbabasa? Ang sabi po doon, continually. Whether you're up or whether you're down, di ba? Whether you're disappointed or discouraged, sino narito na disappoint? Di ba lahat tayo? Meron tayong inaasahan na hindi nangyayari. So you become disappointed. Lahat tayo, alam natin yan. Pero dahil ba disappointed ka, di ka na magbabasa? Ang susi ng pagpapala at ang susi ng tagumpay ay studying the book of instruction continually. Amen. So, wala na tayong tanong. No, nabawasan yung nabigyan ng sagot yung ating tanong. How to be prosperous? Anong sagot? Study the book. Yes. Ulitin niyo nga continually. Continually. Ilagay po natin iyon sa ating isipan. Walang pwedeng magpahinto sa'yo ng pagbasa at pag-aaral at pag-unawa ng salita ng Diyos. Ano sabi ni Lord? My people perish for lack of knowledge. Diba? For lack of wisdom.
And where will we get wisdom? Sa salita ng Diyos. Kailan maitatama yung ating pagkilala? Kailan tayo magkakaroon ng tamang pagkilala sa Diyos? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Mababasa natin sa Kanyang salita kung papaano ang ginagawa at kung papaano ang kaparaanan ng Diyos. Diba? Habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, the book of instruction, we learn. We learn. Ano sabi sa Isaiah? For as the heavens are higher than the earth. Sabi ni Lord, si Lord ang nagsasalita. So are my ways higher than your ways. And so are my thoughts higher than your thoughts. Diba? Alam niyo po yun? That's in Isaiah. Ngayon, kung di tayo magbabasa, at dahil hindi tayo nagbabasa, at hindi natin nababasa ang instruction ng Panginoon, nagdadaya tayo. Bawa may inaasahan kang parating sa buhay mo dahil ikaw ay mananampalataya. Subalit hindi naman dumating. Hindi nangyari. 3 taon na. 4 na taon na. 5 taon na. Hindi pa rin nangyayari inaasahan mo kung paano ito darating sa'yo. But if you know the Word of God, ang sabi doon, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Yun ang sabi ng Panginoon dito. So pag hindi mo pa na tatanggap yung inaasahan mo ng matagal ng panahon, sa paraan na gusto mo itong maranasan, sa paraan na gusto mo itong dumating sa buhay mo, then may panglaban ka na sa disappointment at sa discouragement. Okay? Dahil hindi pa dumarating ang inaasahan mo because you know the word of instruction. Di ba? Dahil alam mo, ay, kung gaano pala kataas ang langit sa lupa, ganun kataas ang kaparaanan ng Diyos. At ganun kakaiba ang kanyang isipan o paraan ng pagtugon. Nasusundan niyo po ako? Okay. So, then makakaiwas tayo sa lahat ng disappointment, sa lahat ng disheartening situations para hindi tayo ma-depress, para hindi ka ma-depress. Because you know the Word, you know the book, you know the book of instruction. Okay? Kaya, tuloy. Walang hihinto. Sabi mo sa katabi mo, walang hihinto. There are times, nangyayari po yan sa akin, sa amin, na mga lingkod ninyo dito sa harapan. Dumarating din naman po minsan, nararamdaman namin yung parang pagod na pagod kami. Na parang hinang-hina kami. Dumarating ang pagkakataon minsan, sinasabi ng aming laman, nakakatamad naman. Sino nakakaranas niyan? Alam niyo ba, we were all created, pantay-pantay tayo. We were all created, sabi ng Genesis, to have dominion. To rule. Okay, sabihin niyo nga, to rule. We were all created to have dominion. Para manguna ka. Para maghari ka. So, even in our emotions, maghahari tayo. Amen? Pag sinasabi ng flesh mong nakakatamad magbasa, take dominion. Paano mag-take dominion? Paano mag-rule over your emotion? Paano mag-rule sa sinasabi ng laman mo na nakakatamad naman magbasa, nakakatamad tumayo ng kama? How will you rule? Anybody? How will you take dominion? How will you rule? Paano mo pangungunahan si emosyon? Dahil you are created to have dominion. Isipin yung instruction. Study the book.
Okay? Sabi rito, utusan mo. Diba? Ano pa? Utusan mo. That is how we take dominion. Pag ikaw hirap na hirap sa buhay, what will you do? Magnanakaw ka? Pag ikaw hirap na hirap sa buhay, mandaraya ka? Sa kiluhan, sa timbangan, o kung saan man? Pag tayo hirap na hirap sa buhay, you were created, tandaan nyo ito, please. You were created, you and I were created to have dominion. We were created to rule. Kapag ninanais ng laman mo na magkasala, you have dominion. Hello? So this new year, 2024, we will succeed, we will prosper because we know how to take dominion. Why? Because we learned it from the Bible, from the Word of God, from the book of instruction. So how do we prosper? Number one, we study the book of instruction continually. Woo! Amen! Kaya you have the power. We have the power. Walang karapatan para yung mukha natin palagi na lang mahaba kasi palagi nakasimangot. No? Yung noo mo palagi na lang may piligis dito, may guhit kasi bakit? Palagi ka na lang nakasimangot. Palagi nakakunot ang noo mo. Kasi marami naman talagang bagay na pwedeng maging dahilan na para ikaw ay sumimangot at para ikaw ay magkaroon ng linya sa noo. Maraming dahilan. But, tandaan mo, diba? You were created to have dominion. Palayasin mo ang kahirapan. Pag pinalayas mo ang kahirapan, sabayan mo ng number one. Study the book of instruction. Huwag kang liliban. Continually. Ay, ewan ko lang. Sinungaling ba ang Diyos? No. Malinaw yan sa Numbers. Our God is not a man that he should lie. Our God is not a man that he should change his mind. Okay? Malinaw po yun. When the Lord says yes, He means yes. And when the Lord says no, He means no. Kaya wag mong ituloy. Yan po yun. Nakuha niyo po? So, number one, study the book of instruction continually. Number two, how to be prosperous, how to prosper. Number two, ano pa sabi? Number one, study the book of instruction. Number two, meditate the book of instruction. Ayun yun, meditate on it. Sino ba yung pinatutungkulan sa it? Meditate the book of instruction. Amen po? Paano natin i-meditate? Ang sabi po sa Tagalog, di ba? Ang sabi dyan ay, huwag mo kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pag bulay-bulayan mo yung araw at if studying the book of instruction has to be continually. Sabi nito, meditating on the book of instruction should be how? Day and night. Grabe, paano yun, Bax? Paano yung sinabi pag day and night? Di ba? Day and night, ano yun sa isang salita? Isang araw. Meditate on it, day and night. Sa isang salita, ano yung day and night? Araw. Isang araw. Dalawa yan, dalawang salita yung isang araw. Araw-araw. Paano? Resign. Palagi! Di ba? Ano sabi mo? Palagi. Palagi! Araw! At gabi! Walang pagitan yun! Habang araw, kailangan ang pinagbubulayan mo ay yung law or book of instruction.
nagbubulay. Ibig sabihin ng nagbubulay, you are dwelling on the book of instruction. You are dwelling on the Word of God. Day and night. May pagitan ba? Walang pagitan yun. Antimano. Kapag ang araw ay lumubog, gabi agad. Di ba? So what does it mean to us? Walang pagitan. Habang you are living the day, no? Habang Palubog ang araw. habang hindi pa lumulubog ang araw, habang ipinapamuhay mo yan, sabi doon, nagbubulay-bulay ka. Hindi natin hinahayaang humiwalay o dumistansya tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang Word of God, hindi naman didistansya yan sa atin eh. Tayo ang dumidistansya sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi stress ka na, kasi pagod ka na, kasi gutom ka na, kasi may mga makukulit sa paligid mo. Naunawaan niyo po ako? Maraming dahilan para tayo ay humiwalay. No? Maraming paraan si Satan na ginagamit para ihiwalay ka niya sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga paulit-ulit po, Christian life is a decision. Sabi mo nga po sa katabi mo, decision. Kung gusto mong bumait, mag-decision ka, bumait. Diba? Kung gusto kong maging masunurin sa aking magulang, mag-decision akong maging masunurin. So everything about us involves a decision. Nanawaan po natin? Kailangan ka mag-decide. Diba? Yung pagiging suwail, pinagdidesisyonan din yan eh. Nanawaan niyo ba ako? Hindi ako susunod sa nanay ko. Ay, hindi ka nga susunod. So it all starts with a decision. Kaya mga kapatid, nanay, tatay, mga magulang, mga kabataan, everything starts in a decision. Pero kung ikaw naman matino, ako naman matino, ba't naman ako magde-decide na gumawa ng mali? Di ba? Kung tayo yung matino, nasa katinoan. Naalala ko nga si Ate Marley dito eh. Tuwing may mga problema sa isang tao, kaya ilang tao yan. Ang palaging paboritong expression ni Ate Marley. Hay, naku, pastora. Hay, naku, pastora. Walang espiritu. Di ba, Ate Marley? Tanda mo yan? Walang espiritu. O, di ba? Kasi hindi magawa yung tama, hindi mapag-desisyon ang gawin ng mali, ay ang tama. Okay? Hay, naku, mga walang espiritu. In a way, in a sense, it's true. Kasi hindi mo pinag-ahari ang espiritu ng Diyos. Kaya hindi mo magawa mag-desisyon na gagawin ko yung tama. Ang nagagawa mo pa rin mali. Amen? So, how to be prosperous? Paano magtatagumpay at paano mananagana? Number 2 is meditate on the law of instruction day and night. Walang comma, walang tuldok sa gitna, walang hyphen, walang dash, wala kahit ano. Patuloy, palagi. Sa umpisa ng umaga hanggang sa pagsara ng gabi. At pag-umpisa uli ng umaga hanggang pagsara uli sa gabi. Huwag nating hihiwalayan ang salita ng Diyos. Naunawaan ko po, marami tayong pinagdadaanan sa bawat araw. Marami tayong kinakaharap ng problema. Every day. Minsan nga hindi pa everyday 5 oras pa lang, meron na namang kasunod na problema Naranasan niyo ba yun? Di pa tapos yung isa. Sa isang araw hindi pa tapos yung isa. Mayroon na namang kasunod. At mayroon namang pahabol. Mayroon mga PS. Pahabol, di ba? Minsan, bawat problema mayroon ka.
bawat paghihirap na dinaranas natin, sa bawat saglit na nasasaktan yung dibdib natin, yung puso natin, maganda nga po palagi natin kasama ang Word of God. You know why? Ang laking katagumpayan na sa oras na ikaw ay trouble, aalalahanin mo, i-meditate mo, babalik-balikan mo yung salita ng Diyos. Ano sabi sa Book of John? Let not your hearts be troubled. Di ba? Pag ikaw ay na dami-dami mo ng worry sa buhay, paano kakaano mga anak ko? Paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano yung tuition fee ng anak ko sa college? Paano yung aming kakainin mamayang gabi? Umaga pa lang yun. Di ba? Paano yung kakainin namin sa Biyernes? Linggo pa lang ngayon. Okay? Ang daming dahilan for us to worry. Pero sabi ng salita ng Diyos sa John, let not your hearts be troubled. Hello, listen to this. Let not your hearts be troubled. Ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Jesus. Huwag niyo hayaang magulumihanan ang inyong mga puso. You believe in God, believe also in me. Sabi ni Lord. Pagpatuloy natin, ano sabi ng Panginoon? In my Father's house, doon sa heaven, are many mansions. If it were not so, I would have told you. Nagugulumihanan ka dahil ang bahay mo tumutulog. Nagugulumihanan ka dahil ang pangit naman ng bahay ko. Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sabi ni Lord, I go there to prepare a place for you. Alam niyo dahilan kung bakit si Jesus ay nabuhay na magulit, tumakyat sa langit? Sabi ni Lord, to prepare a place for you. James, to prepare a place for you. Teacher. Wala mang pangalan ni teacher. Okay. Bakit umalis ang Panginoon? To prepare a place for you, Jaywin. Shirley. To prepare a place for us. Max, di ba? Parang NPA tayo dito sa lupa. No? NPA, I mean no permanent address. No? Patalon-talon tayo. Okay? Sa langit, hindi ka na patalon-talon. Kaya sabi ni Lord, habang naririto ka, huwag kang magulumihanan. Huwag kang mag-worry. Kasi, I go to prepare a place for you. And, itong maganda, pangako ni Lord pa rin. This is the book of instruction. And when I have prepared a place for you, I will come again. Woo! Amen! Kaya kung ikaw nangungupahan ka lang dito sa lupa, huwag ka malungkot. Huwag kang huwag mong hayaang pagharihan ka lang palagi na lang, worry ka na lang ng worry. No. And if I have prepared a place for you, then I will come again and get you so that you will be with me where I am going. Hello! Parang hindi kayo excited Diba? Tingnan nyo yan sa John chapter 14. Okay, basahin nyo na lang pag-uwi po ninyo para hindi tayo magtagal. Tama ba ako? John chapter 14? John. Tingnan lang natin. Yes! John chapter 14, 1, 2, 3. 4. Amen. Basahin nyo yan mamaya pag uwi ninyo. Kaya napakahalaga, we study the book of instruction. And number 2, paano tayo mananagumpay? Pagbulay-bulayan natin. Ito, araw at gabi. Question is, bakit kaya sinabi ng God through Joshua na pagbulay-bulayan itong araw at gabi? Do you know the answer?
Anybody? Dito. Bakit kailangan ito pag-aralan ng tuloy-tuloy? At bakit ito kailangan pagbulayan araw at gabi? Bakit kaya? Anybody? Bakit kailangan? Andyan din po yung sagot. Di ba? Meditate on it. Kuya Bax, andyan ba? Yes. Ano sabi dyan? Meditate on it. English yan? Day and night. Okay. Bakit kailangan pag-aralan at bakit kailangan pagbulayan? Pag ginawa nyo yun, ano mangyayari? So you will be sure to obey everything written in it. Kapag ating binasa, pinag-aralan ng tuloy-tuloy at pinagbulay-bulayan araw at gabi, makakasigurado tayo. Kumbaga, makakasigurado tayong magagawa natin o masusunod natin o matutupad natin anuman ang nakasulat dito. Okay. Common sense. Pag ikaw ay walang alam, may gagawin ka ba? Wala kang alam eh. Hello? Pag ikaw walang alam na utos, may susundin ka ba? Eh wala kang alam na utos eh. So malalaman mo ang dapat mong gawin, malalaman natin ang ating dapat gawin. Kung aalamin natin, ano ba talaga ang dapat gawin? And how will we know it? If we give time to study and to meditate on the Word of God. Amen. Alam niyo po ba, ang Biblia sa bawat tahanan natin, hindi po yan palamuti. Hindi yan, it's not a display thing. Para lang makita nila, bawat bisita, ay, makikita, ay, may Bible siya, mabait yung tao na ito, mabait ito. Kasi may Bible. No. The Bible is for us to discover. Kung may mga books ng discovery, no? May mga books, may channel ng discovery, di ba, sa internet? Tama, di ba? Sa cable, di ba? Eto, it's more than just yung mga discovery channel na yan. Dito sa Biblia, sa salita ng Diyos, we can learn and discover yung mga bagay, kautusan na pag sinunod natin ay magbibigay ng tagumpay at yaman. Nanawaan po natin. Kaya sabi doon, study and meditate continually, day and night, so you will be able to obey everything. Amen? Babalikan ko. To be able to do everything written on the books of the Bible, kailangan mong magdesisyon. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang magnanakaw. Kailangan magdesisyon ka. Huwag kang mangangalunya. Kailangan magdesisyon ka. Huwag mo agawin ang hindi sa'yo. Kailangan magdesisyon ka. So everything starts with a decision. Amen po? How to be prosperous? Number 1 is, ano po? Study the book of instruction continually. Number 2, day and night. Why?
Okay, bakit? Anong resulta? Kapag ginawa natin yung dalawang yon, makakaya nating sundin. Alam niyo ba, there's so much blessings in obedience. Mababasa niyo yan sa Joshua, sa Deuteronomy. Ano sabi pag pinagpatuloy natin yung book of Joshua? Today I give you the choice. Sabi doon ni Joshua, whether you will choose blessing or you will choose curse. Pagpapala o sumpa, mamili ka. Kung gagawin mo sa Deuteronomy 28, kung gagawin mong sumunod, number 1 hanggang 14 yata yon, ito ang blessings mo. I think 15 or 16 pataas. Pag ikaw naman ay sumuway, eto ang sumpa mo. Basahin niyo yan, Deuteronomy chapter 28, napakagandang Bible po yan, napakagandang book sa Biblia. Malalaman mo ang gagawin mo pag sumunod ka. So, when we study continually, when we meditate day and night, we will be able to obey everything. Ngayon, itong tanong, ano bang mangyayari when you do number 1? Okay? Anong mangyayari pag ginawa mo ang number 1 at ang number 2? Anong resulta niyan? Tingnan natin yung last part ng verse. Okay? Max? Ano sabi po dito sa board? Sa TV po natin. Okay? You will be sure to obey everything written in it. Ano kasunod? Only then. Sabi mo nga sa katabi mo, only then. Ano sa Tagalog yun? Ano? Tsaka na? Tsaka lang. Yes! Kapag nagbasa ka, araw-araw inalam mo yung book of instruction. Araw-araw mineditate mo ito. Masusunod mo lahat na nakasulat doon. Doon lamang. Ganon lang. Iyon lang ang paraan. Then, will you? Ano sabi? Prosper, succeed, and succeed. Basahin po natin lahat. Then, will you? Prosper, succeed. May sinabi bang ibang paraan? Sige po, basahin natin, unawain po natin. May sinabi bang ibang paraan? Ang sabi dyan, only then. Minsan ang gamit natin, church, di ba mga ganito eh, if and only if. Yan yun eh. Yun lang. Ang resulta, ikaw ay mananagana at ikaw ay magkakaroon ng tagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Amen? Wala na pong sinabing ibang paraan. The verse 8 of chapter 1 ng Joshua is very conclusive. Conclusive in a way, wala ka na idadagdag, wala ka namang ibabawas, at walang ibang paraan. Just study. Alamin mo lang ang sinasabi ng salita ng Diyos. Palagi. At pagbulay-bulayan lang natin, mga magulang, mga anak, araw-araw ang salita ng Diyos. Kasi hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Then ano mangyayari? It will cause you to be able to obey. Kung ano, yung nasa law of instruction, hello. And then, the resulta will be yaman at tagumpay. Woo! Amen? Napakasimple pala ng paraan para kayo yumaman at para ka magtagumpay. Just love. Just embrace the Word of God. Huwag mong hiwalayan. No? Yun, dito rin, pag nag-aaral tayo dito, alam nyo,
Parang kinukurot ang puso namin dito ni Pastor. Pag nag-aaral tayo dito, nagpipreach kami, tapos makita namin kung ano-anong ginagawa ninyo. Napakasakit nun sa amin kasi nawawalan po kayo. Ito ang susi. Ang susi ay malaman mo anong salita ng Diyos. At pagbulay-bulayan mo ito, huwag mong hiwalayan araw at gabi para masunod mo. And then pagpapalain ka, yayaman ka at ikaw ay magtatagumpay. Kaya ang sakit sa amin kapag ka dito may nagpipreach, kung ano nang ginagawa natin, tayo ng tayo, labas tayo ng labas, dundun tayo ng dundun na ating cellphone. Masakit po yun. Ewan ko Kuya Hermie, nararamdaman mo ba yun? Diba? Kasi ang heart po ng lahat ng tumatayo dito ay upang pagpalain kayong lahat. So if we will miss the opportunity na matuto sa lahat ng sinasabi na nagsasalita dito, it's your loss. Diba? Sayang. Sana sabay-sabay po tayong yumaman. Diba? Sabay-sabay po natin mararanasan yung mga himala ng Diyos araw-araw, oras-oras. At hindi tayo patatalo sa anumang problema, hindi tayo patatalo sa anumang sakit, hindi tayo patatalo sa anumang paghihirap na yan. Because we were created to have dominion, we were created to rule. Tandaan po natin yan. This 2024, maganda ang ating magiging patotoo kung susundin po natin ang Joshua chapter 1, verse 8. Magagawa po ninyo, huwag kayong mag-alala, huwag tayong mag-alala. Magagawa po natin ang Joshua chapter 1, verse 8 because of verse 9. Ano sabi sa verse 9, Kuya Max? Okay, diba? Ano sabi dyan? This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Nasa iyo. God is with you. God is with you. God is with me. Ano sang natin kanina? Jehovah Shammah. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Ano Jehovah Shammah? Ay, Shalom. My Prince of Peace. Jehovah Shammah, you are with us. Emmanuel, God is with us. God is with you. Paano yung pastora? Paano ko magagawa? Hindi ako maalam. God is with you. The Holy Spirit of God is with every one of us. Kaya makakaya natin, Trisha, makakaya natin maging mabait. Amen? Diba? Kuya Nep, makakaya natin maging mabait. Diba? Diba, Kuya Jamer? Sabihin ni Nep, kami lang. Di bibigyan kami isang matanda. Diba, Kuya Jamer? Kaya natin maging mabait. Diba, Tay? Hello, Tatay Romy. Diba? Kaya natin maging mabait. Why? Because the Spirit of God is with you. Why? Because there is Emmanuel. Ano Emmanuel? Because God is with us. Romans, ano sabi? If God be for us, who can be against us? Kaya natin. So, glory to God who gives us always the victory. Amen? Kaya ang tanong, meron ka pa bang ibang alam para ikaw ay pagpalain? Ang prosperity ba at yung success ba comes with a fortune lang? Fortune lang ba yun? Hindi po fortune ang pagtatagumpay at pananagana. It is the will of God. Na ikaw ay yumaman, it is the will of God na sa anumang gagawin mo, ikaw ay magtagumpay. Pero always be guided by the book of instruction. Kaya tayo namamali, we are not following the instruction of the Word of God. Malinaw po yun. Kaya huwag natin isisisi sa Diyos pag tayo nagkamali. Tayo nagkamali, tayo bumagsak, not because of God.
Kristiyano naman ako. Yes, Kristiyano tayo. Pero madalas, nalilimutan natin, tanungin muna, ano bang instruction mo, Lord, sa gagawin ko? And how do we know the instruction of God? Lumuhod ka, manalangin ka sa Panginoon. Amen? Ganun lang po kasimple ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon para ma-enjoy ang kanyang pagpapala at ang kanyang yaman. Remember this, our God, your God, owns everything. Ang sabi ng Bible, sabi ng God, I own everything. I own the silver. I own the gold. I own everything that is on earth and beneath the earth. Yun ang God natin. Kaya lang mga kapatid, decide, choose to follow the instructions of God. And when you decide, when you choose to follow the instruction of God continually and you meditate on it day and night, and as we continue to obey lahat na nasusulat sa instruction ng God, I will see you again. We will see each other again sa isang New Year na darating, at ang ating magiging bati ay congratulations, yumaman ka na. Amen? Congratulations in January 1. On January 1, 2025, I will congratulate each and every one of you. Kasi yumaman ka, nagtagumpay ka. Why? Because you chose to study the book of instruction continually, and you meditate on the law of instruction day and night, and you obey the law of instruction day and night. Kung iyon ay formula, equals congratulations. Woo! Wow! See you on January 1, 2025. Magpatuloy tayo lahat sa Panginoon because we were created to rule. Tandaan mo yan. Pag may gustong gumapi sa iyo na tukso, kasalanan, maghari ka sa kasalanan na to. Layuan mo ang kasalanan. Palayasin mo ang lahat ng magpapahirap sa iyo. Kapatid, tandaan mo, in Genesis, you were created to rule. You were created, we were created to have dominion. Paghaharian natin everything na created sa mundong ito. Amen. I remember, last na to, tapos na to. Naalala ko lang ngayon, ang nanay ko nagtatapa po kami, gumagawa kami ng tinapang bangus. Ang tinapang bangus, isa sa proseso niyan, last process niyan, ay pinapausukan. Hindi po yung mga tinapa dito na kinukulayan lang, nagiging dilaw. Hindi po. Ang totoong nagpapadilaw dyan ay yung usok. Usok na pinagbayuhan ng palay o pinagkataman ng kahoy. Yun po ang usok. Kailangan wag siya magsisindi. So nagpapausok kami. Tinutulungan ko yung nanay ko. I think, bakasyon ng college ko yun. Tinutulungan ko siya ganyan. Ay biglang nagsindi. Hindi dapat magsindi, masusunog ang iyong tinapa. Mapangit yun, malulugi ka, hindi mo mabibenta. Eh biglang nagsiklab yung apoy. I just spoke the name of Jesus. Alam niyo ba, in the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, doon tayo nakakapag-rule. Doon tayo nagtitake dominion. Doon tayo nangunguna. I just spoke the word of the name of Jesus. Nung magsimbi yun, sinabi ko lang, Lord, Jesus, wala pa nga akong command eh. You see, biglang namatay ang apoy. So tuloy-tuloy uli ang kita namin ng nanay ko. Amen? Bakit ko ito sinabi? Bakit
Naalala ko lang ngayon. Because you have the authority. You have the power to rule. You have the power to have dominion. Just use the authority. Use the name of Jesus. Amen? Sa pangalan ni Jesus, ikaw kahirapan na nagpapahirap sa akin, lumayas ka. Pero hindi lang ganun yun. Kailangan, you do the 2 process. Study, meditate. Or 3 processes. Study, meditate, obey. Then you will be prosperous and you will have good. Ang sabi rito sa adverb, adjective, hindi lang success. Ang sabi sa King James, then you will be prosperous and you will have good success. So meron palang bad success. If you will look at it sa King James, kung may King James Bible kayo, ang sabi doon, you will have good success. May success na galing sa kadayaan. May kayamanan na galing sa panloloko. May kayamanan na galing sa pagiging land grabber. Di ba? Pero dito, pag ang ginawa mo ay ang Joshua chapter 1 verse 8, the entire verse of chapter 1 verse 8, ang resulta, yayaman ka at ikaw ay magtatagumpay. Tayo pong natin ito ngayon. Hallelujah, Lord. Glory to your name, Father. Glory to your name, Father. We bless you, God. Salamat po, Panginoon, that we po ay sumusuko sa iyo. Ano mang pamahiin, maling paniniwala, o mga katuruan na galing lamang sa tao, God, nakataas ang aming kamay upang kami po ay palayain mo. Palayain mo kami sa lahat ng mga katuruan na aming pinaniniwalaan at mga kasabihan na aming ini-embrace sa aming buhay na galing lamang sa tao. Gawin mo ang puso po namin ngayon ay masunurin kung anong sinasabi ng iyong banal na salita. Not just the words of men, but your words, your eternal words, O God. Have mercy upon each and every one of us na nakataas ng kamay ngayon, O God. At isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming maling paniniwala tungkol sa pagyaman at sa pagtatagumpay. Ngayong umaga, salamat dahil pinaunawa mo sa amin. Walang ibang paraan upang kami magtagumpay at managana, kundi ang sundin lamang ang iyong salita. Basahin ito araw-araw. Pagbulay-bulayan ito araw at gabi upang ito'y aming masunod. Lord, ang magiging resulta nito ay pagyaman at pagtatagumpay. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, for opening our minds, for changing our mindset, O God. Wala po sa anumang paraan nakasalalay ang aming pagtatagumpay at pagyaman, kundi sa aming pagsunod lamang sa iyong salita, sa law, sa book of instructions, O God. Thank you so much. Thank you, Holy Spirit, for your anointing upon each and every one of us here in this place. We give you back all the glory, all the praise and worship. In Jesus' mighty name we pray. Amen.